ngayon is about carburetor. No? Yung mga function niya ng bawat system ng carburetor, saka yung mga common na nagiging problem sa carburetor. So carburetor, ang purpose niyan, i-mix yung air tsaka fuel mixture. No? Fuel sa ano niya, sa engine. No? Pag mi-mix niya yan, sa 14:1 ratio, no? So ano yung common na encounter nyo sa carburetor? Overflow. So sa overflow, pagka ang overflow, madali yung malalaman. So lalabas yan dito sa air hole. So kapag nag-overflow, mamamatay agad. Mamatay ang makina. Tapos mga gas, pinag-overflow, lumalabas dito sa air hole. So sino ba ang nagko-control na pasok sa bowl? So ito yung fuel bowl, dito na iipon yan. No? So yung iba, may salamin dyan. Ito wala. So madali nyo yan, pagka overflow, babaw lang, air hole lang ang tatanggalin. So ang level niyan hanggang doon lang dapat. Angat lang ng konti dito. So may dito. Matanda nyo na. Angat lang ng konti dito. Mahati. So nai-adjust yan dito sa floater niya. No? So sa floater, meron yan tinatawag na valve, floater valve. So kasama sa repair kit to. Kapag overflow ito, ano yung kagaya niyan guys. So, nakakita nyo, hindi na siya, may gatla na siya. Oo, hindi na siya even. Dapat yan, pa-triangle na ano, so may para na may kanal siya. So pag lumapat yan doon, pag tinulak siya, so nagkaroon ng gas, aangat to, no? Pag angat niyan, sasara dapat. Tutulak niya yun, magsasara dapat. Since may tama na siya, mag-overflow talaga. Or, mali yung adjust. Ina-adjust yan guys. So pag in-adjust niya, binebend yan. Ibebend natin yan. So pag inanan nyo, kailangan naka-level yan. Ganyan. So dapat hindi nakaganon. Ayan, ililikuin nyo ng konting ganon. Dapat nakapantay yan. Pag inanan nyo, dapat naka-level. Okay? Okay, yun yung sakit ng overflow. No? Alam nyo na, dito, nagko-control niya yung ating floater valve saka floater. Iba pa na ano sa carburetor na encounter? Walang minor, sir. Walang minor. Yan. Kalimitan, walang minor. Yan ang common. So kapag walang minor, ang ano yan, sa idle system. Sa idle system. Ano ba yung idle system? Yung sa minor niya. Sa minor, dito yan. So kung makikita nyo, meron yung butas na maliliit. So meron tayong carburetor toolkit para mga ano yun, mga tusok. Yan, susundin nyo yun. Yan, yung dalawang yan. Pag walang minor. Kasi pag nakasara, dito manggagaling ang gas sa baba ng throttle plate sa may primary. Yan ang magsusupply. Isa pa, walang minor. Kapag walang kuryente at hindi nagana ang cut-off solenoid, so ang cut-off solenoid dito nakalagay sa gilid. Ito, cut-off solenoid dito. Kailangan, ito naputol lang yung wire nito. Yung pandemo lang naman. Kailangan may supply ito ng kuryente. Tapos lumalagitik siya. Pero hindi ibig sabihin na kung lumalagitik, functional to. Isa may nagloloko nito. So ang gagawin nyo, tatanggalin nyo sa cut-off solenoid, tatakpan nyo lang to. Kapag nag-minor, yun na ang problema nyo. Oo, may supply ng kuryente ito, nalagitik, wala pa rin minor, takloban nyo. Maanda rin nyo. Pag nag-minor, cut-off solenoid. Kapag wala pa rin, so ang mga inaanam niya, ito, sa idle to. Idle. O yes, ang mga jettings niya, ito sa idle to. Yan, nakita nyo, napakaliit ng butas. Kailangan niya, pag nilinis nyo, sundutin nyo ng mga carburetor toolkit, o kaya kung wala kayo, particle, yung mga butas na. Carb cleaner, kailangan lumalabas yung mga ano sa maliliit na butas na yan. So napakaliliit lang ng butas ng ano, mga jettings niya, may jetting niya sa idle. So yun, dito nakalagay. So kailangan niya, pag in-sprayan nyo ng carb cleaner, lalabas yan dito sa may bandang baba. Ibig sabihin, hindi siya parado.
Okay? So, yan ang mga ano sa walang minor. Yan ang mga ano nyo, bibigyan nyo kapag ka, o lilinisin nyo kapag ka, pagpupukusan nyo kapag ka walang minor ang carb. Ano pa? Guys, na-encounter. Mataas ang minor. High idle. High idle. Kapag high idle naman, madali nyong malalaan. Ito yung tinatawag na primary venturi, secondary venturi. Kapag high idle, sabi ko nga kanina, yung idle system andito sa baba. Dapat yan, pag sinilip nyo ang karburador, walang nalabas dito. Dito kasi manggagaling yan sa baba. Ha? Pag dito na lumalabas, ibig sabihin yung primary venturi na ang nagsusupply ng gas sa idle. Kaya mataas. No? Dapat kasi sa low RPM, 8,000 RPM to 750, dito lumalabas yung gas. Pag tinaasan nyo yan, i-adjust nyo sa dito, sa idle speed screw, dito nalalabas yan pag 900 RPM na. So mataas na yun, 900 to 1,000. Sabihin, hindi na nagana to, kaya high. Dito pa rin yun. Sa yun kapag dito lalabas. Tapos, isa pa, kung halimbawa, hindi naman dito lalabas, mataas pa rin ang minor, vacuum leak. Pag may vacuum leak kasi, malakas yung pressure niya. Baka may mga port, singaw yung base plate, singaw yung intake manifold, may hose na tanggal, yan, mataas ang minor niya. Kaya kailangan yung mga vacuum hose, siguradong selyado, nakapit. Walang open na port, mga port. Sa high idle, ano pa? Sa tanong lang, sa low power pa may connection ba? Low power, may connection ng carb. No? Low power. Sa low power, ito yung primary and secondary venturi. Ito yung unang magsusupply ng gas. Ngayon, pag didiin mo, dapat secondary venturi ang gagana. Kapag dumingin ka, lumampas kalahati, high RPM, ito magsusupply. Kapag walang lumalabas, biglang na pagsasagad mo, ayaw sumagad, nag-hesitate siya, ibig sabihin, barado itong secondary o power system, high RPM system. So, isprayin nyo yan, kailangan meron yan. So, sa kagaya na ito, 4K engine, ang nagbubukas, kasi ang mangyayari niya, parang ganito. Video ano na ito. Pag bukas niyan, yung RPM, wala na lang yung ano nito, mechanism. Sisigod na naman to. Bubukas yun. Pag bumukas yan, hindi sabay na ganun yun. Ito muna, nakakalahati na, bubukas yun. Okay? Ngayon, dito sa 4K, nakakonect yan dito. Sa secondary diaphragm. Siya ang nahigit niya. Pag ito hugot, wala ka talagang power. Barado to, wala kang power. Ngayon, yung vacuum pressure, yung naghihigit dyan, yung makikita yung butas na yon. Dalawang yun. Negative pressure ang carburetor. Susundutin nyo yun. Kailangan, pag in-sprayan nyo, ito kasi lalabas yan dito sarahan nyo yung isa, kumuha ng carb cleaner, kaya nga hindi guys pwedeng hangin-hangin lang. Kailangan, masundot nyo yun, kung may bara, tapos yung carb cleaner, meron kasing liquid yun, pag in-spray nyo, lalabas dito. O kaya kung may vacuum tester kayo, pagka hinigop nyo yan, humihigop na gano'n yan. Kung minalabas dito, na hangin, at ayaw gumana nito, itong diaphragm ng problema. So madali nyo naman malalaman pag ginano mo, nahinga siya, may hangin kang o kaya pag ginanya mo, ang diaphragm, pag testing ng diaphragm, kung sira o may butas, tutulak mo lang na ganyan, sarahan mo to, hindi na balik. Pag binitaw ko, babalik. Ibig sabihin, pagka ang diaphragm umaangat na ganun, butas na to, hindi na gagana ang diaphragm. Kahit nasabihin mo hindi barado, yung dito sa may barrel, kahit magkaroon ng vacuum pressure yan, kung ang diaphragm mo sira, wala kang power sa IR. Okay, next. Dito naman tayo sa slow jet o power system. So, sa power system, during sa mga heavy
na load. Load Mga heavy ahon. load. So kailangan may ano yan, pag mabagal, medyo hirap ang makina. So ang power system ang ano ron, pag nagbukas kayo ng aircon, medyo mabigat ang ikot ng makina, may load ang makina. Medyo malakas ang vacuum pressure niyan. So ito yung ano, may jettings yan dito. Pag ito barado, medyo walang power, may humihina ang makina. No? So ito, dito sa air horn, makikita nyo yan. Nakatulak yan na ganyan. Pagka ano, umihigit yan. Higit. Angat yan. So, nakatutok yan na gano'n. Kaya ito nililinis. Kailangan yung naglalaro na ganyan. Tapos walang bar dito. Ito tinatawag na power jet. Ang power jet kailangan nakakonect. Yung ibang nakikita ko hindi ginagamit to. Pero malaking bagay ito. Kakabit nyo to sa intake. May fault hose. I-vacuum mo. So yun ang power jet. No? Yung 4-post power jet sa aircon, pag nag-aahon, yan. Yung mga 4-post ng power jet. Oo, dito yung nakakabit. So, ito na next. Ito naman yung ating jettings. Primary, secondary jettings. Ayan, nililinis siya. Hindi pwedeng magkabaliktad. Marami kasi iba nagbubukas nito. Pag, nagkakabaliktad siya. Yung primary jetting, 104, common yan. 104, secondary, 150 ang sukat. So, hindi lahat yun sa 4K lang yung sinabi ko sa inyo. Pero nagkakaiba-iba yan. Pero hindi pwedeng mangyayari yung 150 ang nauna bago sa secondary yung 104. Ang mangyayari, lalakas kayo sa magkakapower. Talagang magkakapower ang ano. Kasi nasa malaki yung pinagpalit nyo yung mas malaki. Kung titignan nyo, mas malaki yung butas ng isa kaysa sa isa. Pag nagkabaliktad, malakas ang hatak ng sasakyan, malakas ang gas. Okay? Tapos, maramdaman nyo, maamoy nyo sa tailpipe, amoy gasolina na siya kasi hindi niya na masunog ng ayos yung gasolina. Nangangamoy gasolina na siya. Okay? Sir, paano na yung ma-identify that? Dito nga, paano nyo ma-identify alin ng primary and secondary? Yung primary dito sa barrel, maliit, hindi parehas ang size niya. Yung mas mababa ang number dito. Yung mas malaki dito. Yung 104 dito, 150 dito. Ngayon, kailangan pag nilinis nyo yan, kailangan may lalabas din doon. Pag in-spray ang carb cleaner, lalabas yun doon. Doon nalabas yung kala mo lang parehas ng sukat yan. Parehas ng sukat ng tornilyo, pero sa gitna, yung butas, magkaiba. Doon sa laki lang. Oo, sa laki ng butas sa gitna. Yun ang jettings yan. Hindi pwede magkapalit. Diba? Okay. Common. Ano pa? Ito. Thermostatic valve. Ito thermostatic valve nakakabito dito sa baba. May gilid. Dito. Ano ang purpose nito? Yung iba tinatanggal na. Itong valve na to, pag uminit, kaya nakalagay ito rito. Dito, wala namang connection to dito. Pero yan, may air cleaner dito. Kapag sa mainit, yung nag-evaporate, kaya nga yung original ng carburetor ng mga K-series, malalaki yung air cleaner. Yung nag-evaporate na gas doon sa ibabaw, kaya malaki di ba? Kaya malaki. Yung singaw noon, dito niya, sinusunog niya rin, binabalik niya rin sa ano. Parang EGR. Oo, parang EGR. Kung ang EGR naman, tama yun. Kung ang EGR, yung exhaust gas, sinasama niya rin sa engine, sa intake, para maganda yung fuel air mixture, maganda yung sunog ng gas. Ito naman, yung fumes. Yung fumes. Kumbaga, kung sa EFI, yung charcoal canister, yung fumes ng tangke, may connection yun doon papunta sa carburetor, sa mga kotse. Parang ganun din to. Yung nasa loob na fumes ng tinatawag nating airbox o air cleaner, sinusunog niya rin. Kaya ito hindi tinatanggal. Pampatipid din to. Ginagamit niya. Yun naiipon dito sa ibabaw. Possible sir, pag nangangamoy gasolina. Pag nangangamoy gasolina is ano? May leak. Pag nangangamoy gasolina, may leak, overflow, hindi niya nasusunog din ang ayos yung Kaya baliktad yung dating. Oo. Okay. So ano pa na-encounter natin sa
carburetor. O hard starting o cold start. So during cold start kasi, meron tayong tinatawag na kasi yung carburetor, kumbaga ito yan, dadaan pa ng intake bago makina, diba? Para sa 4K na yun. Andun ang carburetor, yung gas, pagbaba ng piston, hihigo pa, dadaan pa sa intake manifold bago papasok. Sa umaga, diba? Medyo, yung travel niya malayo, kaya mag-hard starting talaga yan. So sa umaga, kailangan, kasi nga, since malayo yung carburetor sa makina, unlike the EFI, direct yun, kasi may injector, direkta rin sa piston. Unlike sa carburetor, medyo malayo, travel pa siya. So, kaya sa carburetor, gumagamit tayo ng choke. Ito yung choke plate. Merong manual choke, electronic choke. So, sa mga K-series, dihigit. Choke plate. So, pagka nakakabit yung choke plate nyo, nakaganyan yan. So, pagka sarado tong iba, kung baka mapakita nyo, iba, kinuchoke na gano'n, maandar agad. Kasi pag kinok mo na gano'n, pagbaba ng piston, mas malakas yung vacuum pressure. Pag malakas ang vacuum pressure, mas malakas yung pasok ng gas, kaya umaandar agad. So dito naman, yung choke plate nakalagay sa primary lang. Pag sarado doon, siyempre malakas yung vacuum pressure, malakas ang pasok ng gas, andar agad. Eh yung kakawang niya na ganito. Pag kawang niyan, yung inap lang yung kawang na sa manual. Tapos may adjustment yan dito sa baba, ina-adjust yun. Pero ang kable ng choke na manual, so kailangan mo ibalik. Pag tatakbo ka na, kailangan mo ibalik kasi pag hindi mo ibinalik yun, hindi tatakbo na kayo. Kapag naka-choke, nakahigit yung choke, medyo mataas ang minor. Doon naman sa mga electronic na may makikita kayong kuryente dito na supply, meron yung coil sa loob na pagka uminit, unti-unting bumubukas ng gano'n. Kung mainit na makina, bubukas siya, pag malamig, sasarado. May supply ng kuryente. Yun yung tinatawag na automatic yun. Tsaka sineset din yun. Sineset din yung idle doon sa 1,000. So yun yung purpose ng choke. At isa pa, kung wala naman kayong, hindi nyo naman ginagamit ang kayo sa iba kasi makikita nyo yung mga K-series, manual choke, di na ginagamit. Tanggal. So, ang alternate na ginagamit nila dyan ay yung saan yan dito? Ito, plunger. Ang plunger, sa power system din yan. Ito, makita nyo. Ito yung plunger. Meron niyang bulitas dito, may weight. Dito nalabas yung gas. Nakakabit niya sa throttle. Pagka umano ka, bumababang gano'n, nag-i-spray siya ng gas dito. Okay. So kapag wala kang choke, bumahin mo lang ng dalawang pump lang, mag-i-spray siya ng gas dyan. So syempre, malakas yung pasok ng gas. I-spray niya agad dito yun. Pag pump mo, start agad. Pump ka ng dalawa, accelerate ka ng dalawa, i-start, aandar agad yun. Okay? Pero, ang plunger, yung pwede nyo i-alternate kung hindi nakakabit ang inyong choke plate o choke, no? Kung hindi walang kable. Ngayon, ang purpose talaga ng plunger, ito yung power system dito. During hard acceleration, diin mong ganon, sagad. Kasi nga, merong primary, may secondary. Nauna yung hangin. Bago pa, ihigop yung gas. Siyempre, vacuum muna. Pag vacuum, susunod lang yung gas. Pagka hindi gumana to, medyo naupo. Medyo may maramdaman kayong konting delay. Pag dinainan mo gano'n, para medyo nabubulunan. Pero, pag dinahandahan mo naman, walang problema. Pag binigla mo, may delay. Ibig sabihin nun, madali mong malalan. Ang choke, kahit napatay ang makina, ang plunger, yung plunger, pag in-accelerate mo ganyan, may makita ka, malabas dito. Maliit lang ang nito. So, pag nagbarataw talagang medyo may sinok, parang may sinok pag biglang diin. Pag daan-daan, walang problema. Pag binigla mo nga,
Parang mamamatay, sir. Oo, hindi naman parang mamamatay. Na ano lang, nasino. Nakadyot. Yun to. Parang may hesitation sa acceleration. Yung biglang acceleration. I love. Ito yun. Ito yung ano no, yung power. Sa pag didiin mo ng bigla, siyempre bibigla yan eh. I-spray yan to. So ito, nililinis din niya. Medyo maliit lang talaga. Pag in-spray mo ng carb cleaner dito, ilalabas doon, tsaka dito. Spray mo yan, tutukan mo pa doon. Pag walang nalabas, gamit ka talaga ng mga special tools. Aspile, palpible, o yung toolkit, carburetor cleaning toolkit. Maliliit na pang sundot talaga para sa carburetor. Okay. So pag nilinis nyo yan, lahat ng mga butas niya kailangan nyo ma-check na mabuhay. So ganun kaliliit ang mga butas niya. So hindi, sa iba kasi, nakita ko na pag naglinis, spray lang, hangin. So sa hangin kasi, hindi nyo makikita yung mga butas niyan. Kung buhay ba o hindi. Unlike sa carb cleaner, pag in-sprayan mo, makikita mo lumalabas yung fluid sa kabila. Yung cleaner sa kabila. Ibig sabihin, na talagang buhay. No? Nagana. Makikita mo na walang bara. Kagaya nito, in-spray ko rito, di lumabas doon. Ibig sabihin, barado. Susundutin mo na. Pag hangin, makikita mo kaya yung hangin, di ba? So, kailangan talaga gumamit ng carb cleaner na paglilinis ng carb. So, kaya lang, ingat lang guys, paggamit ng carb cleaner, medyo maano sa mata yun. Kasi yung tilamsik doon, gumamit kayo ng protective eyeglass. Baka kasi mayroong pag-spray nyo rito, may pabalik na ganon, tumalsik sa mata nyo, medyo masakit yun. Baka mabulog pa kayo. Kaya gamit ng safety glasses pagka naglilinis ng carb. So, itanong pa about sa carb na problema natin. Just sa backfire ba? May backfire din ba? Pag kasi mga backfire guys, namumutok, ibig sabihin nun, ignition system ka, wala kang problema sa carb. Okay? Ang carburetor, ang common na nagiging problema sa carburetor is walang minor, overflow, low power, hesitation on acceleration, high idle, at may isa pa, nawawala ang minor kapag ka umiinit. Sir, Nawawala ng minor kapag ka nainit. magkukos ba na, halimbawa sir, nakapatay yung makina, tapos apak ka ng apak dun sa ano niya. Yes, nalulunod. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kahit hindi naandar, nagana tong plunger. Pag pinamp ng mapupuno yung intake manifold ng gasolina. So, yun ang tawag na flooding o lunod. So, sir, ang tanong, paano gagawin namin kapag kalunod? Kapag kalunod, permis lang ang diin. Dire-diretso lang ang cranking. Paglunod. Madali nyo malalang paglunod. Amoy na amoy gas. Huwag sabihin, punong-puno yung intake manifold yung sa baba, papunta sa makina. So, ang ano nun, diin ng konti, dire-diretso i-start. Yun, parang unti-unti i-start hanggang sa umandar na siya. Okay? Ganon yung sa lunod. O, ano pa? Mga na-encounter nyo. Wala na, no? So, guys, dito sa carburetor, medyo medyo old type na yung carburetor, kaya nga ngayon mga EFI na, pero madali lang gawin to, medyo hindi pricey pag basta alam nyo lang kung paano yung paggagawa at yung pagpupukosan nyo kung baga sira. Halimbawa, pag gaya na sinabi ko sa inyo, nalulunod, in-overhaul nyo na nga. In-overhaul nyo, nilinis nyo lang, hindi nyo naman in-adjust to. Diba? So, kailangan alam nyo yung pagpupukusan nyo na sira. Kagaya ng iba, high idle, mataas ang minor, basta nilinis nyo lang, hindi nyo maano. Kailangan pag high idle, magpo-focus kayo dito sa base. Ibig sabihin, pag walang mataas ang minor, dito na lang gagaling yon sa primary. Wala nang lumalabas dito. Punta kayo rito sa idle system. Ito ang pagpupukusan nyo. Kailangan buhayin nyo yan. Yung mga butas-butas niya. Ayan. Butas yan. Butas dito. May butas doon. Sprayan nyo yan. Tsaka isa pa guys, na common, na tinitignan dito, kapag ka high idle nga pala, pag tinignan yung ganyan yan, wala dapat siwang. Ilalapat nyo, wala siwang niya. Ayan. Wala siwang.
Walang siwang yan, di ba? Pero may makikita kayo na carburetor, may encounter kayo. Ito kasi okay pa to eh. Common yan, nagkakatama yung plate. Pagka ang plate, makita nyo, may siwang na rito sa dito sa dalawang gilid nagkakaroon yan. Kasi ito yung gumagalaw eh. Magkakasiwang yan pag inanon yung gano'n, sa araw. Ilaw na. Pag tinignan mo sa araw, nakita mo. Busot na. Saan may siwang doon na, no? Ayan. Diba? Ito mo. Huwag sabihin nyo, nagkatama na yun dito. Ito, mahina pa to. Maliit pa yung siwang na yan. So, singaw yan. So, yung iba, pinamamasin shop to, medyo mahal. So, kung may makukuha kayo nito, kahit surplus, ito papalitan nyo. Kasi, ang nangyayari, mahina yung vacuum pressure na hindi niya na maisil to, sumisingaw na ro, mag-high idle talaga. So, kapag ka ganun, wala na kayong pag-asa. Mataas talaga minor kapag kasira ang throttle plate. Advice ko, pagka ganoon, wala kayong makukuhang ganito na surplus, o hindi naman nakakabili ng ito lang, base plate na lang, throttle plate na to, bili na kayo ng bago. So, useless na mag-overhaul kayo na mag-overhaul pag sira ito. Maliban na lang kung may mapagpipiyasahan kayo. Okay, kaya unang titignan pag nag-overhaul ito. Pagkalas, malaki siwang, sagad ng gano'n, malaki siwang, wala na yun. Useless na na-overhaul. Ganon din yun. Pero yung mga konti lang ang siwang, magmi-minor pa yan, mga 800 RPM. Pero hindi nyo makukuha yung 750. 850, gano'n. Hindi nyo makukuha yung magandang minor. Kasi nga dumadaan na yung hangin sa pagitan nito. So, ano pa? Sa carburetor, paano natin ma-prevent yung papurulong? Pag maintenance ang carburetor kasi, guys, hindi naman, ano yan eh, depende kasi yan eh. Hindi ko mo luma na, sirain o ganito. So, nasa tamang paggamit yan. So, sa carburetor, kahit sa EFI, ganun dapat. So, dito, kasi maliliit lang ang ano niyan eh. Ito nyo naman, napakaliliit ng mga parts. Kapag kami nakapasok na dumi, magbabaraan. So, ang ano niyan, PMS niya, no, maintenance niya, kapag ka nag-change oil kayo, palit na ng fuel filter. air cleaner, Fuel filter. fuel filter. Para ma-prevent yung Pagpasok madumihan. Tsaka, Papatuyuan. wag kayong lagi na sa gas na sagad. halos mag-empty na. Magpopondo kayo kasi ang sa gas tank laging nasa ilalim ang dumi. Kapag sinasagad nyo yan, nahihigop na niya yung dumi. Kasi nasa ilalim niya. Unlike kapag kami pondo kayo, nasa 1/4 kayo lagi, mataas yung level ng ano nyo, hindi sumasama sa filter yung dumi. Oo. Hindi, kahit mga 1/4, pag 1/4 na lang ang gas, mag-gas na. Huwag nyo pabababain ng 1/4. Pondo nyo na yung 1/4. Kasi pagka lagi kayong halos mag-empty na, nahihigop niya yung dumi, no? Tapos di pa kayo nagpapalit ng filter, magbabara talaga. So kapag nag-overhaul kayo, matik, palit na rin yung filter. May isa pa, sir, walang pumapasok na gas sa carburetor. Walang supply to. So sa supply nito, titignan nyo yung fuel filter. Pag ang fuel filter, hindi nagkakaroon ng laman. Fuel pump. Sa ano sira? Fuel pump. Fuel pump. Ngayon, pag magpa-priming kayo, ito nga pala pinaprime. Once na naubusan kayo ng gas, hindi ito yung EFI na pagsaling mo sa tangke, aandar agad. Na. Dito kayo magsasalin sa air horn. Parang papasalubungan. Oo, sasalubungin nyo dito. Kasi kapag hinintayin nyo na hinintayin lang no, kasi pagka during cranking, mabagal ang ikot ng makina. Manual pump to. Mabagal ang bomba ng ano. Unlike pag nilagay nyo rito, nilagay nyo ang karburador, aandar agad ang karburador. Bibilis ang ikot ng makina, lalakas yung higop sa manual fuel pump. Okay? Liwanag. Ngayon, nagta-troubleshoot kayo, namamatay siya, saling kayo dito, umaandar siya, pero hindi naman napupuno ang baso. Saling ulit kayo, ayaw fuel pump. Ang problema. Pero pag may laman ng fuel pump, pag madali nyo malalaman kasi may lalabas dito guys sa Dyan. plunger. Kapag
pag walang lumalabas sa plunger, dito kumukuha yan eh. Walang laman ang carburetor. Kapag tabi nyo, milalabas sa plunger. Pagka walang lumalabas sa plunger, walang laman to. Kahit patay yan. Okay? Maliban lang kung ang plunger nyo ay barado. Kaya alam nyo na walang laman ang carburetor. So sa ibang carburetor, may salamin niya, makikita nyo dito yung butas. Eh dito wala. Papump nyo to. Pag walang lumabas, walang laman ang carburetor. And meron pa yang tinatawag na strainer dito. May strainer yan dyan, para plastic. Kapag walang laman, lilinisin nyo muna yung kakalasin nyo lang. Kalas nyo, makakita nyo, may dumi-to, may barat. Okay? Pag walang laman ang carburetor, walang supply, magaling nyo maalala. So, yun ang mga pagpa-troubleshoot niya. Hindi na walang carburetor, ayaw umandar. Ano nyo, pala yung strainer lang. Kumbaga, pwede rin yan sa ibabaw lang. Kapag naman overflow, kahit di nyo overhaulin, dito lang kayo, air horn lang. Babaw lang kakalasin nyo. Tapos, okay? Kasi ito yung mga venturi. Kailangan malinis. Ano? Maliwanag na? So, ganun ang pag-maintenance ng ating carburetor. Tsaka pag